New look and transformation of the Kingdom of Maharlika. 777 Morning Star Foundation Incorporated. Hanga lamang ang taong ayaw magbago. Kaya't dalasan natin ang ating pagbabago upang tayo'y maging perpekto at umasenso. 777 Morning Star Foundation Incorporated, Kingdom of Maharlika presents. Hello mga kapatid, kamusta? Ang iyong lingkod ay naparito na naman sa Kingdom of Maharlika 777 Morning Star Foundation Incorporated upang maghatid ulit sa inyo ng mga bagong pagbabago o kung tawagin kong New Look and Transformation of the Kingdom of Maharlika. 777 Morning Star Foundation Incorporated. Wow naman! Wow! Wow! Oh my God! Wow! Mga kapatid, mapapawaw ka talaga rito sa mga bagong pagbabago ng Kingdom of Maharlika. Naaani mo'y nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagaya kang talaga sa kanyang asawa. Masisilayan natin rito ang mga nakakamanghang mga palamuti. Mga palamuting may dalang sigla sa ating mga paningin. Nakakatuwa at nakakamangha ang gawa sa kahariang ito. Mga kapatid, kung gaano man kabilis ang mga pagbabago sa kahariang ito, ay sana ganun rin kadalas ang pagbabago sa ating mga sarili, ugali at pagkatao. Aba, teka. Bakit alabar ang itsura ng disenyong ito? May ibig kayang ipahiwatig ang disenyong ito, mga kapatid? Mga kapatid, marahil kayo ay nagtataka at may mga katanungang mga umuukil-kil sa inyong mga kaisipan kung bakit ang kahariang ito ay may mga nakadisplaying mga alak. Hindi baga ninyo nalalaman na hindi magiging kompleto ang isang kaharian kung walang matatagpuang alak sa loob nito? Huwag po nating limitahan ang ating mga kaisipan. Maging open-minded tayo, mga kapatid. Lawakan natin ang ating mga pag-iisip. Si Noah ay nalango sa alak at nakita ang kanyang kahubaran. At ganun rin sa mga piging na nagaganap sa mga kaharian. Hindi kompleto ang pagdiriwang kung walang alak na makikita sa kanilang mga handaan. Di bali nang walang pulutan basta't may alak. Aha, solve na yan. Oh! Aba mga kapatid, huwag niyong sabihing bawal ang alak sa kaharian. Alam niyo ba kung ano ang unang mirakulo na ginawa ng ating Panginoong Hesukristo? He turns water into wine. O, kita niyo na mga kapatid? Tapos sabihin niyo, bawal? Mga kapatid, para sa inyong kaunting kaalaman, ang pag-inom ng alak ay hindi pinagbabawal. Siyempre, meron din naman itong kaakibat na limitasyon. Uminom ka lamang ng konti, huwag konti-kontainer. Nakagigil ka? Huwag niyong gayahin yung lasinggong yan, maghihirap lang kayo sa buhay. Gaya ng nasusulat sa Kawikaan 23:21, sapagkat ang manglalasing at ang mayamo ay darating sa karalitaan at ang antok ay magbibihis sa tao ng pagkapulubi. Ang pag-inom ng alak, mga kapatid, ay hindi makakabuti kung ito ay sobra. Kadalasan pa nga tayo ay napapahamak at nasasangkot sa mga kaguluhan. Kaya nga nasusulat sa Efeso 5:18, at huwag kayong magsipaglasing ng alak na kinaroroonan ng kaguluhan, kundi kayo'y mga puspos ng Espiritu. Kita nyo na mga kapatid, di ba hindi nagkulang ang Panginoon sa kanyang mga paalala at utos, hindi ba?
Well, mga kapatid, ako ay may ilalahad sa inyong sekreto. Ano ba talaga ang ating makukuha sa pag-inom ng alak? Ayon sa unang Timoteo 5:23, huwag kang iinom pa ng tubig lamang, kundi gumamit ka ng kaunting alak dahil sa iyong sikmura at sa iyong madalas na pagkakasakit. Aba, kita nyo na mga kapatid, gamot pala ang alak. Huwag ka lang uminom ng kunti-kuntiner, kundi kaunti lamang. Ang galing mo pala dyan ah. Hindi ko alam ah. Aba mga kapatid, mayroon din tayong makikitang mga chispaces dito. Sadyang iba talaga ang gawa at nakakamangha, hindi ba? Well, anyway mga kapatid, ang kaharian ito ay welcome para sa lahat. Anuman ang lahi mo, anuman ang relihiyon mo, welcome ka rito mga kapatid. Siya nga pala mga kapatid, ang Kingdom of Maharlika 777 Morning Star Foundation Incorporated. Pakatandaan palagi na hindi po kami nagre-relihiyon. Kami po ay nakikipagrelasyon sa Panginoon. Kami rin po ay hindi nagre-recruit sapagkat hindi naman po ito paramihan ng miyembro. Sa katunayan, ayon sa My Fighting Faith ng dating Pangulong Ferdinand Emmanuel Edralin Marcos ay 72 blessed chosen few lamang po. Lucas 10:1. Pagkatapos nito, pumili ang Panginoon ng 72. Sila ay isinugo niya ng dala-dalawa sa bawat bayan at puok na pupuntahan niya. So ayun mga kapatid, naunawaan nyo na ba na hindi ito paramihan ng miyembro? Ang dating Pangulong Marcos at si King RP ay sumusunod sa kung anuman ang sinasabi sa banal na Biblia na kung kaya't ito ay kanilang tinatawag na Bible Code. Well anyway, bakit nga pala ay napakaraming mga nakabiting watawat ng iba't ibang mga bansa? Nakasulat sa Isaias 5:26, at siya ay magtataas ng watawat sa mga bansa mula sa malayo, at susutsutan sila mula sa wakas ng lupa, at narito, sila ay darating na lubhang nagmamadali. Iyan po ang mga bansang may pagkakautang sa Maharlika, kaya po sila ay lubhang nagmamadali na pupunta rito para sa gagawing redemption sapagkat nalalaman nilang bagsak na ang kanilang mga nasyon. Kaya nga mga kapatid, tuloy-tuloy ang pagbabago at transformation ng kaharian upang ito ay handa para sa anumang mga okasyon na gaganapin rito at para maging presentable naman sa pagtanggap ng mga iba't ibang delegasyon na nagmumula sa iba't ibang mga nasyon. Mga kapatid, napakarami ang siyang mga nagtatanong. Paano ba ang makapasok at makasali sa kaharian? Napakasimple lang naman mga kapatid ang kasagutan. Sapagkat wala namang hinuhugasang mga tao. Lahat ay welcome rito sapagkat ang kaharian ay ang prayer house of all nation. Sundin lang po natin kung ano ang nakasulat sa Matthew 6:33. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Well, anyway, napakasimple lang naman mga kapatid. Naitayo na po ang kaharian. Ang kasunod mo na lang gagawin ay hanapin na lang. At kapag naandito ka na sa loob, hanapin mo na rin ang katuwiran o ang righteousness ng Panginoon. At kapag ito ay nahanap mo na sa iyong sarili mga kapatid, i-apply mo na ito. Magsisi, aminin ang kasalanan at magpabautismo. At kapag natagpo ang naghahari na si Kristo sa sarili mo, mga kapatid, all these things shall be added unto you. Aba, hindi talaga nakakasawang titigan ang mga disenyo rito sa loob ng kaharian. At kung kayo naman ay nagtatanong kung bakit napakaraming mga bilog na logo sa may bandang taas,
Yan po mga kapatid ay ang mga achievements ni King RP. Napakarami niyan mga kapatid. Kaya nga siya ay binansagang My Good Wonder Boy ng dating Pangulong Ferdinand Marcos. At ito naman mga kapatid ang siya mga naging alaala at koleksyon ni King RP nung siya pa lamang ay dating empleyado ng San Miguel Beer Corporation bilang think tank ng kumpanya. Aba, think tank ha? Hindi basta-basta. Kaya nga wonder talaga. Sumasahod siya ng milyon-milyon, subalit ipinagpalit lamang niya iyon upang masunod lamang ang kagustuhan ng Panginoon. Ang estado ng kanyang pamumuhay ay napakataas na, subalit kailangan niyang magpakababa upang maabot siya ng masa. Karangyaan at kayamanan ay kanyang iniwan, sapagkat ayon sa kanya, ang kanyang kasiyahan ay ang pagsisilbi sa Panginoon at sa bayan. Wow naman! Wow! Wow! Ayan o mga kapatid, ang mga naging achievements ni King RP. Napakarami niyan mga kapatid. Kaya yan ng ordinaryong tao? Paano niya kaya naabot ang lahat ng mga yan? Aba, kahit ako nga wala pang 3. Ni hindi naman siya arkitekto at inhinyero. Paano niya naitayo ang kakaibang kahariang ito na gawa sa bato? Sadyang nakakamangha at talagang wonder. At siya rin ay tinatawag na Haring Agila. Isaya 46:11 na tumatawag ng ibong mangdadagit mula sa silanganan ng taong gumagawa ng aking payo mula sa malayong lupain. Oo, aking sinalita, akin namang papangyarihin, aking pinanukala, akin namang gagawin. Isayas 56:7 Sila ay dadalhin ko sa aking banal na bundok at papagkakatuwain ko sila sa aking bahay na dalanginan. Ang kanilang mga handog na susunugin at ang kanilang mga hain ay tatanggapin sa aking dambana, sapagkat ang aking bahay ay tatawaging bahay na panalanginan para sa lahat ng bayan. The Royal House of Maharlika, Prayer House of all nation and people. DJ Bob.